4 na taon nang gumagastos ng bilyon-bilyon ang Rusya para sakupin ang Ukraine. Ang digmaan na dapat sana'y ilang araw lang ay sumira sa ekonomiya ng Rusya, kaya napilitan silang bawasan ang serbisyong pampubliko at paubos na ang reserbang pondo. Hiniling ni Vladimir Putin sa bansa na magsakripisyo para sa digmaang siya ang nagsimula. Sa huli, may dapat isakripisyo at ito ay nasa likod ng Rusya. Bumigay habang ang digmaan ni Putin ay bumaliktad laban sa kanya. At kung hindi agad kikilos ang leader ng Rusya, maaaring ang paparating na taglamig ng pagkadismaya ang siyang magwawakas sa kanyang mga ambisyon sa Ukraine. Iyan ang sinasabi ng isang artikulo noong Nobyembre 27 na inilathala ng Kyiv Post na nagsasabing papasok ang Rusya sa malamig na panahon ng matinding problemang pang-ekonomiya. Kahit may usapang pangkapayapaan, sa likod ng saradong pinto, hindi lang ito isyung pinansyal na nakakaapekto sa ilan. Masyadong mataas ang presyo kahit sa mga pangunahing bilihin ng karaniwang Ruso. Bumaba ang demand dahil inuuna ng mga kapos na Ruso ang kaligtasan nila. Ang tuloy-tuloy na pagkaantala ng supply at malawakang problemang pinansyal ay sumisira sa ekonomiya ng Rusya at nagbabadya ng resesyon. Ramdam na ng mga tao sa Rusya ang hirap ng digmaan sa Ukraine. Ang pinakakapansin-pansing epekto ng makitid na pananaw ni Putin ay ang tuloy-tuloy na mga pag-atake ng drone mula sa malayo na paulit-ulit na tumatama sa bansa. Karaniwan na sa marami sa Rusya ang tunog ng air raid habang patuloy na tinatarget ng Ukraine ang mga pasilidad ng langis at enerhiya. Ang mga pag-ataking ito ay may patuloy na epekto sa ekonomiya ng Rusya. Natatalakayin natin mamaya sa video. Dahil sa laki ng mga pag-atake, nagsimula ang digmaan ni Putin. May epekto ito sa mga ordinaryong Ruso na hindi naman dapat maapektuhan ng pananakop sa Ukraine. Malalaking bahagi ng Rusya ay lantad na sa mga drone ng Ukraine. Ang mga rehiyon sa hangganan ng bansa na mahalaga sa pagpapadala ng tropa, kagamitan, supply at gasolina sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine ay naging malinaw na target. Gayunpaman, agad ipinakita ng Ukraine ang husay ng kanilang kamanghamanghang drone. Ito ay ginawa particular para sa layuning pahinain ang pananalapi ng Russia. Noong Nobyembre 4 iniulat ng Public Broadcasting Service News na matagumpay na inatake ng drone ng Ukraine ang planta ng industriya ng Russia. Nasa 1,300 kilometro o 800 milya ang layo mula sa hangganan ng Ukraine at Russia. Hindi dapat nangyari ang ganitong pag-atake. Inaasahang ligtas ang malalayong rehiyon ng Russia. Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, ang Caspian Policy Center ay nagpapanatili ng live na mapa ng lahat ng mga oil refinery ng Russia na tinamaan ng Ukraine gamit ang kanilang mga drone. Ang mga refinery ay nagpapalit ng krudong langis sa produktong langis gaya ng gasolina at diesel. Kailangan ito ng Russia para matugunan ang pangangailangan sa loob ng bansa, mapanatiling may sapat na gasolina ang kanilang mga sundalo, at makalikom ng kita sa pamamagitan ng pag-export. Ayon sa sentro, mula Enero 2000 at 24 hanggang Marso 16, 2025, 61 drone strike ng Ukraine ang tumamas sa 24 refinery. Lalong tumindi ang mga pag-ataking iyon sa ikalawang kalahati ng 2025. Binago ng Ukraine ang estratehiya para ulit-ulit tamaan ang parehong refinery. Habang nagkukumpuni ang Russia, muli namang pinatitigil ng Ukraine ang mga ito. Sa pananaw ng pag-iisip, tiyak na may epekto ang mga paulit-ulit na malalayong pag-ataking ito sa mga mamamayang Ruso na naniwala sa kanilang Pangulo nang sinabi niya sa kanila na matatapos na ang espesyal na operasyong militar. Sa loob ng ilang linggo, ang kayabangan ni Putin ang nagdala sa kanya sa paniniwalang hindi mangyayari ang ganitong bagay sa Russia. Nagkamali siya. Sa Russia, patuloy na nahaharap ang mga tao sa mga pagsabog at banta ng mga drone na maaring tumama sa kanilang mga bahay. Pero sa ekonomiya, doon talaga nangyayari ang tunay na pinsala. Hindi lang malalayong pag-atake ng Ukraine sa enerhiya ang nagpapahina sa Russia. Unti-unting nawawala ang mataas na kita sa enerhiya at tuloy-tuloy na pampasiglang piskal na nagpapatibay sa ekonomiya ng Russia. Kaya lumilitaw na ang mga palatandaan ng pagkapagod. Sabi ni Alexander Gabev ng Carnegie Russia Eurasia Center, ang malakas na paghikab ng Russia ay tanda ng bansa na hindi na kayang magtagal. Ayon kay Gabev, mas mainam para sa Russia na itigil na ang digmaan base sa lagay ng ekonomiya. Para gustuhing tapusin ang digmaan, kailangan mo munang makita ang bingit ng bangin. Hindi pa naroroon ang Russia. Hindi pa ngayon.
pero malapit na ang bingit ng bangin. Wala ring senyales na babagal ang Russia bago ito mahulog. Paano natin malalaman? Ganito kasi, may ilang mga salik na nagdudulot na ang karaniwang Ruso at ang buong ekonomiya ng bansa ay dumaranas ng matinding pagsubok. Nagsimula ito sa pagtaas ng presyo at pagbaba ng kakayahan ng mamimili gumastos. Mas mabilis tumaas ang presyo sa Rusya ngayon kaysa sahod na matagal nang hindi nangyari. Isang babaeng Ruso na ang pangalan ay Elena ang nagsabi nito. Sinabi niya kay Bloomberg noong Nobyembre, 26 na iniba na niya ang kanyang mga nakagawiang pamimili. Mas kaunti na raw siyang bumibili ng damit at hindi na iniisip bumili ng imported na produkto. Mahal masyado ang mga iyon, kaya lokal na lang o wala si Elena. Hindi sapat ang personal na karanasan sa taas presyo sa Russia bilang ebidensya ng problema sa bansa. Pero pinapatunayan ito ng mga datos. Matagal nang tinatamaan ng matinding inflasyon ang Russia ng mahigit isang taon na. Noong Nobyembre 2024, iniulat ng France, 24 na umabot sa 9%. Ang inflasyon sa isisyomisyon sa Russia noong tag-init at bumaba sa 8.5% pagsapit ng Oktubre. Dahil dito, tinaas ng sentral na bangko ng Russia ang base interest rate sa 21% noon. Kahit bumaba ang rate mula 2,000 at 25, hindi pa rin gumanda ang lagay ng Russia sa inflasyon. Ang simula ng kasalukuyang taon ay nagdala ng Enero, na umabot sa 70% ang inflasyon ulat mula sa trading economic. Sa 3 buwan, tumaas sa mahigit 10% ang inflation ng Russia. Bumaba lang sa ilalim ng 8% nitong Setyembre. Sabi ng Kiev Post, bumaba na sa 68% ang inflasyon nitong Nobyembre. Hindi ito antas na naabot ng bansa sa isang taon. At halatang may epekto. Hindi ito dahil sa patakaran ng ekonomiya ng Russia. Bumababa ang inflasyon dahil humina ang demand ng mga mamimili. Sobrang hina na wala ng ibang direksyon kundi bumaba ang inflasyon. Kung may gustong bumili ng bahay ngayon sa Russia, maari na nila iyong kalimutan. Iniulat ng Moscow Times noong Nobyembre, 27 na 83% lang ng mga Ruso ang kayang mag-ipon ng 20% down payment para sa pagbili ng ari-arian sa susunod na 2 taon. Sa Russia, aabutin ng mahigit 6 na taon para makapag-ipon ng deposito ang mga karaniwang empleyado dahil sabay tumataas ang presyo ng bahay at bilihin. Ang ganitong pagbaba ng demand ay makikita sa buong Russia. Ayon sa Kiev Post mula sa Spare Index ng Russia, nabawasan na ang pagbili ng pagkain ng mga Ruso. Bumaba ng 8-10% ang tingiang benta ng gatas, baboy, bakwit, at bigas noong Setyembre at Oktubre. Hindi bumibili ng bahay o bagong damit ang mga Ruso, pati ang pangunahing pagkain na karaniwan nilang binibili tuwing taglamig. Malaki na rin ang ibinaba ng benta dahil ito sa pagtaas ng presyo ng mga pagkaing iyon. Kahit hindi tumataas ang sahod sa Rusya, hindi ito senyales ng maayos na bansa. At simula pa lang ito dahil sa pagtutok ni Putin sa ekonomiyang pangdigmaan, bumagsak ang ibang industriyatan ng Rusya na walang kinalaman sa paggawa ng armas para sa Ukraine. Bumabagal ang produksyon, pati sektor ng depensa apektado. Itinampok ng Center for Strategic Research ng Rusya ang problema. Binanggit na bumagsak ang gross domestic product ng bansa sa buong 2025. Bumagsak sa 14% ang paglago sa unang quarter. Pagsapit ng ikalawang quarter, naging 11% ito. At sa ikatlong quarter ng 2025, 0.6% na lang ang paglago. Mabilis nang dumarating ang malaking zero at walang palatandaan na titigil ang Russia sa kawalan ng paglago. Mukhang may nakaambang pag-urong ng ekonomiya sa hinaharap ng bansa. Lalo na't bumabagsak ang marami nitong industriya. Maraming dahilan ng mabagal na paglago. Ngunit ilang kamakailang halimbawa ang nagpapakita ng mas malawak na isyung apektado ang lahat ng industriya sa Russia. Noong Nobyembre 6, iniulat ng The Insider sa nawawala na ang mga gulong na bumabagsak ang industriya ng kargamentong tren ng Russia. Alam ng mga eksperto sa lohistika ng Russia na mahalaga ang kargamento sa tren sa lahat ng industriyang nangangailangan ng transportasyon ng produkto. Ipinapakita ng pagbagsak ng sektor na ito ang mas malawak na suliraning pang-ekonomiya. Ayon sa Tagaloob, 20 sa 24 na industriya ng Russia ang sabay-sabay bumagsak, kaya nagkulang ang mga produktong maikakarga ng mga kumpanya ng kargamento. Hindi dahil wala ng tren sa Russia, kundi wala na itong mailalagay dito. Sabi ng Tagaloob, 7% ang ibinaba ng kargamento sa unang 9 na buwan. Katumbas iyon ng 60 milyong tonelada. Ang karaniwang bago ng kargamento sa Rusya ay kayang maglaman
ng 100 toneladang karga, kaya 60,000 sa mga bagon na ito na nagdadala ng mga kalakal noong 2024 ay nakatingga mula Enero hanggang Setyembre 2025. Huwag mong maliitin ang kahalagahan ng pagbagsak na ito sa kargamentong tren. Umaasa ang depensa ng Rusya sa tren para magpadala ng armas at kagamitan sa Ukraine. Ang ganitong pagbagsak ay maaaring magpahiwatig na nauubusan na ang Rusya ng pera at yaman para sa paggawa ng armas ng kanilang mga sundalo. Isang konkretong halimbawa mula sa industriya ay mula sa sektor ng kagubatan ng Rusya. Iniulat ng Moscow Times noong Nobyembre 27 na babagsak ang sektor sa 2026 dahil sa malakas na ruble, mataas na interest rates, at mga parusa mula sa kanluran. Ayon kay Mikhail Urin, Deputy Minister ng Industriya at Kalakalan ng Rusya, maaaring bumaba ng 20-30% ang produksyon pagsapit ng 2026 dahil sa pababang trend. Ganito ring problema ay nangyayari sa buong Rusya at sa maraming industriya. Bumaba na rin ang demand sa bakal. Ayon sa Kiev Post, ganito rin ang nangyari sa demand sa karbon, sasakyan, grocery, at serbisyong pinansyal. Ayon sa ulat, tumaas ng 100% ang utang ng korporasyon at 12% ang utang ng mamimili. Maraming negosyo sa Rusya ang nahaharap sa malaking problema ngayon. Palalalain pa nito ang issue sa demand at gastusin sa pamumuhay na nabanggit natin kanina. Habang lumalala ang sitwasyon ng negosyo, nagbabawas sila ng gastos at kadalasang unang natatanggal ang mga empleyado dahil libu-libong Ruso ang hirap ng makabili ng produkto mula sa naghihirap na kumpanya. Wala na silang kinikita para makabili ng kahit ano. Patuloy na bababa ang demand at magdudulot ito ng pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya. Nakikita natin ito sa pagbaba ng gross domestic product growth. Hindi rin nakakatulong ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery at enerhiya ng Rusya. Nabanggit namin sa video ang mga pag-atake na nagdulot ng kakulangan sa supply ng gasolina at diesel para sa mga mamamayan ng Rusya. Pumapasok dito ang ekonomiya ng supply at demand dahil tinaasan ng mga tagapagtustos ng gasolina ng Rusya ang kanilang mga presyo. Araw-araw, napipilitan ang mga karaniwang Ruso pumila sa gasolinahan para makabili ng kaunting gasolina na sanay gusto pa nilang madagdagan. Noong huling Oktubre, iniulat ng Moscow Times na tumaas ng 116% ang presyo ng gasolina sa Rusya mula simula ng 2025. Malinaw na dahilan ang pag-atake sa mga refinery ng Ukraine dahil naging labis ito ngayong taon. Tinatayang 38% ng kapasidad ng pagre-refine ng langis ng Rusya ay napatigil. Kung di maproseso ng Rusya ang langis, kulang ang gasolina kaya tumataas ang presyo at nagkakaroon ng kakulangan. Sinusubukan ng Rusya magkunwaring walang kinalaman sa nangyayari sa Ukraine. Sabi ni Sergei Chavilyov, Ministro ng Enerhiya ng Rusya, mga mamamayang Ruso raw ang may kasalanan. Ang mga mensahe tungkol sa pansamantalang pagsasara sa ilang pasilidad ay nagdulot din ng panic buying at pagtaas ng presyo sa palitan. Iniulat ng Moscow Times na sinabi niya ito. Isang nakakaintrigang pahayag iyon. Paano nga ba makakabili ng gasolina ng nagpapanik ang mga Ruso kung marami sa mga gasolinahan sa bansa ay nagpatupad na ng mga limitasyon? Kadalasan, may 30 litro na limitasyon na hindi sapat para mapuno ang sasakyan ng gasolina. Hindi dahil sa panic buying ang problema ng gasolina sa Russia, kundi dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia. Habang nahihirapan ang mga lokal sa taas ng presyo ng gasolina at kakulangan ng supply, mas nabigla ang Kremlin sa dami ng problemang dulot ng Ukraine. Kailangan ng Russia ng mataas na benta ng langis at gas para sa ekonomiya nila. Ang kakulangan sa bansa ay nagdudulot ng kakulangan ng gasolinang may ibebenta ng Russia sa ibang bansa. Ayon sa Kiev Post, bumagsak ng higit 20% ang kita sa langis at gas sa unang 10 buwan ng taon na nagpapahina sa pananalapi ng Estado, ayon sa ulat. At ang kakulangan ng kita mula sa langis at gas ay nangangahulugan na napipilitan ang Russia na gamitin ang mga pondo na nakalaan sana para sa mga emerhensya. Umabot sa 17% ng gross domestic product ang budget deficit noong Oktubre at inaasahang tataas pa ito sa 26% bago matapos ang taon, habang pinalalawak ng gobyerno ang pangungutang at naghahanda ng pagbebenta ng bond na denominated sa United Nations upang punan ang kakulangan sa pondo. Nagbebenta ang Russia ng maraming ginto mula sa kanilang pambansang yaman. Isa pa itong paraan na sinusubukan nilang gawin
upang mapunaan ang kakulangan sa kita. Tinalakay namin ito sa video, panoorin para malaman ang paglabag ng Russia sa malaking pinansyal na bawal. Dagdag pa rito ay isang bagay na kinakaharap ng Russia halos mula nang pumasok ang kanilang mga puwersa sa Ukraine. Mga sanksyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng maraming industriya sa Russia ay ang mga sanksyon ng kanluran. Maraming kumpanya na umaasa sa mga piyesa mula sa kanluran para buuin ang kanilang mga produkto ay hindi na makabili ng mga piyesang iyon, o kung makakabili man sila, kailangan pa nilang dumaan sa mga tagapamagitan na nagpapataas ng presyo hanggang sa maging sobrang mahal ang mga piyesa. Napagtanto agad ni Putin na mas umaasa pala ang produksyon sa Rusya sa kanluran kaysa inaasahan niya. Ang mas mahigpit na parusa ay nagpapalala sa mga suliraning pang-ekonomiya ng Rusya. Tingnan mo ang ginawa ng United States sa Rusya noong Nobyembre. Ayon sa United 24 Media, nagpatupad ang United States ng parusa sa Rosneft at Lukoil, dalawang malalaking kumpanya ng enerhiya sa Rusya. Tulad ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery at enerhiya ng Rusya, ipinatupad ang mga parusa para limitahan ang kikitain ng Rusya mula sa buwis. Naniningil ito sa mga kumpanyang tulad ng dalawa dahil sa pagbebenta ng produkto. Mas kaunting benta ng langis at gas ay nagdudulot ng mas mababang kita, kaya mas kaunti ring buwis na makukuha ni Putin. Kahit ang China, na siyang sumuporta sa pananalapi ni Putin sa buong digmaan bilang isa sa pinakamalalaking mamimili ng krudong langis ng Russia, ay nagsimula ng lumayo. Ayon kay Forbes correspondent Ariel Cohen, ang ginagawa ng United States ay paghihigpit ng parusa. Gapos, magandang paraan ito ng pagpapahayag dahil mukhang porsigido ang United States na pilitin si Putin makipag-usap sa pamamagitan ng ganitong hakbang. Mahalagang panatilihin ang pressure mula sa United States at iba pang Western allies ng Ukraine para masiguro ang tuloy-tuloy na parusa na magpapahirap pa sa ekonomiya ng Russia. Pagsama ng mga isyong ito sa gastos ng Russia sa digmaan, may paparating na krisis. Ang gastos sa digmaan ay hindi lang tumutukoy sa bilyon-bilyong dolyar para sa kagamitan. Sabi ni Cohen, kumukuha ang Russia ng 29,000 sundalo bawat buwan. Mas mataas ang sahod ng mga sundalong iyon kaysa karaniwan sa Russia at malaki rin silang pabigat sa pananalapi ng Kremlin. Noong Hulyo, iniulat ng Moscow Times na gumastos na ang Russia ng mahigit 256 bilyon sa militar sa unang kalahati ng 2025 bilang patunay nito. Doblehin mo iyon para sa buong taon at lalampas ka sa dolyar. 51 bilyon na nagastos. Kung hindi isasama ang mga armas, supply, kagamitan sa pagsasanay at lahat ng iba pang kailangan para mapanatiling gumagana ang makinarya ng digmaan ni Putin, hindi nakakayanin ng Russia na ipagpatuloy ito ng matagal pa. Gayunpaman, mabilis nang lumalapit ang bangin na nabanggit natin at hindi sapat ang tugon ni Putin sa pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Dahil sa lumalaking hamon sa pananalapi, tumaas ang utang ng Russia sa magastos na pagbebenta sa loob ng bansa at may plano ring magpatupad ng mga bagong buwis tulad ng pagtaas ng value-added tax at isang teknolohiya na buwis sa mga elektronikong kagamitan. Ayon sa ulat ng United 24 Media, inaasahang lalaki ang kita dahil sa mga hakbang na ito. Ngunit posibleng tumaas din ang pasaning pinansyal ng maliliit na negosyo at mamimili. Mukhang matalino iyon. Pinipiling pahirapan ni Putin ang mga mamimiling hindi kayang bumili ng produktong Ruso. May kasabihan tungkol sa dugo at bato dito na dapat matutunan ng Kremlin. Hindi kayang punan ng Rusya ang malaking kakulangan sa kita sa pagkuha pa ng mas maraming ruble mula sa mga taong wala namang maibibigay. Bukod sa pagtaas ng buwis, kakaiba ang ginawa ng Rusya na ipakita na pati ang mga bansang kanluranin na nagparusa ay maapektuhan ang ekonomiya, hindi lang ang Rusya. Si Igor Sechin, isa sa pinakamaimpluwensyang tao sa sektor ng enerhiya ng Rusya ayon sa Reuters, ay nagbigay ng mga pahayag na iyon. Ang agresibong parusa ng kanluran laban sa Rusya at China ay magdudulot ng bagong krisis sa ekonomiya sa mga bansang kanluranin. Hindi lahat ng politiko sa kanluran ay alam ang mga panganib na kinakaharap nila. Mukhang alam ng tao na naapektuhan ng parusa ang kita niya at nagkukunwari lang siya tungkol dito. Malakas pa rin ang kapangyarihan ng Russia sa enerhiya. Kahit dumarami ang bansang lumalayo sa kanilang gas at langis, matindi ang salitang pagkadesperado. Ipinapakita ni Sechin dito na sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanluran na ang mga parusa ay parang mutual na pagkawasak. Hindi kung ano talaga ang mga ito. Isang kasangkapan para dagdagan ang presyon kay Putin at sa digmaan sa Ukraine habang ang Russia ay nasa bingit ng ekonomikong krisis.
Hindi kailangang alisin ng kanluran ang mga parusa nito. Kung tutuusin, ang pagpapanatili ng mga kasalukuyang parusa at paggamit pa ng mas marami pang parusa upang dagdagan ang presyon sa Russia ay lalo pang magpapalala sa krisis na lumalamon na sa bansa. Basag na ang likod ng Russia at magigiba pa ang iba nitong buto maliban kung agad gumawa ng malaking pagbabago si Putin. Maaaring dumating ang pagbabago sa anyo ng mga negosasyong pangkapayapaan na sinusubukang ipilit ng United States sa Ukraine at Russia. Noong Nobyembre 21, naglabas ang United States ng 28 puntong planong pangkapayapaan at nagtakda ng deadline sa Ukraine para pumayag. Lumipas na ang deadline na yon. Ang plano ay mas pabor kay Putin kaysa sa nararapat. At maraming pagbabago ang kailangang gawin bago pa man ito maisaalang-alang. Alamin ang lahat tungkol sa plano sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang video tungkol sa ekonomiya ng Russia. Salamat sa panonood.